Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa ngayon, nagdeklara na si Sara, sino kaya ang posible niyang makatandem? Actually, kung titingnan natin, ang mga pinofloat na posibleng tandem ni Sara, mayroong nagtutulak ng Sara Aimee, mayroong nagtutulak ng Sara Padilla, mayroon ding nagtutulak ng, actually, matagal na ito, pero mukhang sa ngayon, medyo konti yung nagtutulak, Sara Marcoleta. Sara Marcoleta. Kaya, nakita ko kahapon, pagdeklara ni Sara na tatakbo itong presidente, kaagad-agad si Robin Padilla, sabi ni Robin Padilla, ang aking vice president, si Aimee Marcos. Sabi ni Padilla yan. So kung si Padilla ang tatanungin, ang ini-endorse niyang maging ka-running mate ni Sara Duterte ay si Aimee Marcos. Sara Aimee. Kaagad-agad naman si Aimee kahapon, kaagad-agad naglabas ng statement. Suporta kay Sara Duterte sa pagdeklara nitong presidente. Kaya makikita mo kaagad na parang si Aimee talagang gustong i-present ang sarili niya bilang vice president ni Sara. Kahapon lang, paglabas kaagad ng statement ni Sara, paglabas ng pahayag ni Sara na nagdideklarang tatakbo siyang presidente, si Aimee Marcos kaagad naglabas ng statement. Sabi niya, si Sara Duterte ang solusyon sa mga problema ng bansa. Ay matindi naman ang sabi ni Aimee Marcos. Si Sara ang kabaliktaran ng lahat ng mali sa gobyerno ngayon. Grabe naman ang papuri ni Aimee Marcos kay Sara Duterte. To the point na talagang halantaran niyang sinisiraan ang kanyang kapatid. Ganun ang pagkakasabi niya. Si Sara Duterte daw ang solusyon sa mga problema ng bansa ngayon. Si Sara Duterte daw ang kabaliktaran kung ano ang mga mali sa gobyerno ngayon. Wow. So, kung nagtutulak ng Sara Aimee, Robin Padilla, yon ang nakita ko. Pero, bigla naman, mayroon ding mga DDS na ang tinutulak naman, Sara Padilla. Sino ang nakita kong nagtulak ng ganon? Si Jimmy Bundok. Sabi niya, Dutela. Dutela naman ang tawag niya. Duterte Padilla. Yun naman ang tinutulak ni Jimmy Bundok. Ang isa pang nakikita kong nagtutulak ng Duterte Padilla, si Guanzon. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, sa parte ng kampo ng Duterte, yun ang kanilang pinufloat. Sara Duterte, Aimee Marcos, o kaya Sara Duterte, Robin Padilla. Sino ang gusto ng Sara Aimee? Yun na nga, sila Robin Padilla. Kasi syempre, ang gusto nila dyan na makuha, yung supporters ng North. Syempre, taga-norte si Aimee Marcos. So, yun ang planong idagdag sa Duterte. Kasi North si Aimee, South naman ang Mindanao kasi parang South yan. Kaya pag sinabi mo rin, Visayas, Mindanao, Sara Duterte. Luzon naman, Aimee Marcos. Pagkatapos, dalawang pinakamalaking political families yan, Duterte at Marcos, kumbaga magko-combine. Pero sa ngayon, ang gagawin nila dyan, parang papalabasin nila na ang Marcos, yung si Bongbong, sinira yung alyansa sa Duterte. Pero naman ni Aimee, kumbaga siya naman yung Marcos na identified nakikipag-alyansa sa Duterte. Kaya lang, ang problema naman kay Aimee, maraming DDS hindi kumbinsido sa kanya. Ang tingin ng maraming DDS kay Aimee, Marcos pa rin yan. Ayaw na namin ang Marcos. Kahit pa sabihin mong iba naman si Aimee kay BBM, ayaw nila kay Marcos. Kaya ganyan yung mga panawagan nila Jimmy Bundok. Parang kila Jimmy Bundok, wag nang mag-Marcos. Saka wala kaming tiwala dyan kay Aimee. Baka naman pakawala lang yan. Mayroong mga ganon. Pero syempre, sa parte ni Robin Padilla, gusto niya si Aimee Marcos para makakuha ng boto sa Solid North. Kumbaga, yan yung Pero ang problema nga kay Aimee, yung tiwala. Marami sa DDS duda kay Aimee. Kaya naman si Aimee, para makuha yung suporta ng mga DDS, grabe ang ginagawang paninira sa kapatid niya. Katulad nung rally ng iglesia, kung mapapansin nyo. Ay di ba nung rally ng iglesia, talagang siniraan niya ang kapatid niya. Bakit todo-todong siniraan niya ang kapatid niya? Nung issue sa droga.
para makuha niya yung suporta ng mga DDS. Parang ang gusto niya, ipakita sa mga DDS, wag niyo akong pagdudahan. Talagang totoo to. Ang pagsama ko kay Sara, ang away naming magkapatid ay totoo. Kaya ang ginagawa ni Amy, todo-todo na ang atake sa kapatid niya. Imaginin mong sasabihin niya na si Sara ang kabaliktaran ng lahat ng mali sa administrasyon ngayon. Grabe, ano? parang hinihimod na ang tweet ni Sara, no? Ganon katindi itong si Amy. Kaya sa parte ng Duterte, si Padilla pinopropose niya Amy. Si Amy naman gusto niya talagang mag-vice president kay Sara. Kaya nga humihiwalay siya sa kapatid niya Kasi ang gusto niya talaga mag-vice president. Actually, ang gusto ni Amy, dapat hindi nasira yung unity team. Para kay Amy, dapat yung unity team na natili yan. Para sa 2028, Duterte Marcos naman. At siya yung Marcos. Ang problema, syempre, nasira yung unity team. Ang ginawa ni Amy, sumama pa rin kay Sara. Trinaydor yung kanyang pamilya. Wala na, hindi na ano sa kanya yung Marcos. Pero marami pa rin ang walang tiwala kay Amy. Kaya may nagtutulak sa mga DDS, Padilla. Ang problema naman kay Padilla, napakalaking issue na nga sa kanya, yung wala namang nagawa. Totoo, sikat siya, artista. Totoo, nag-number 1 siyang senador noong 2022. Pero marami namang frustrated kay Padilla. Pero sa parte ng mga DDS, mas may tiwala sila kay Padilla kaysa kay Amy. Kaya yan yun. Mayroon namang nagtutulak ng Sara Marcoleta. Ang problema kasi, baguhan si Marcoleta sa DDS. Lalo pa ngayon, masyadong kontrobersyal si Marcoleta. Kaya lang, may isang senaryo din dyan na posibleng tingnan. Paano kung si Sara ay ma-impeach, ma-convict sa Senado? Ang maging desisyon ng Senado, kasama sa kanyang hindi lang removal from office, kundi perpetual disqualification from holding public office or from running from any elective position. Pag ganun yung naging ruling ng Senado, wala, hindi makakatakbo si Sara. Mababago yan. Posibleng magbunggo yan. Mababago yan. Kaya, yan yung senaryo sa parte ng Duterte. Mayroong nagtutulak Sara Amy, Sara Padilla, Sara Marcoleta, mayroon ding Sara Bongo, pero si Bongo naghahanda rin kasi baka ma-impeach si Sara at magtagumpay hanggang sa Senado, makonvict siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Pag hindi siya pwedeng tumakbo, si Bongo ang tatakbo. Yan. Ang problema naman kay Bongo, may problema sa ICC. Kaya, yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.